Ay, magandang hapon mga katimlintek. So, first time po nating magluluto ng dalawang buong manok at gagawin po nating tinola. Ayan, may dumapo pang lagaw-lagaw. Ayan. So, napakarami po ng ating lulutuin dahil parang reunion na po ito ng magkakapatid ni na Del's Corner Channel dahil bukas nga po ay birthday po nung kanilang nanay. So may mga galing po sa ibang lugar na darating na mga kapatid niya. May galing Sorsogon at may galing pa po sa Karamuan. So posibleng sila po ay dumating dito nang hindi pa kumakain kaya kasama po sila sa preparasyon. So ito na po yung ating mga rekado. Inihanda po ni Edna. May papaya, tanglad, sibuyas, bawang, luya, seasoning, at Knorr cubes. Ayan. So, gagamit po tayo ng malunggay. So, sayote po sana yung ating ihahalo. Ang problema po, ang isang sayote ay inaabot yata ng 52 pesos. Ay may tanim naman pong papaya sa likod bahay. Kung kaya't yun na lang po yung ating gagamitin. So tayo po ang naka-assign na magkusina ngayong hapunan mga kabihero. Pero bukas, kanya-kanya na po silang luto ng mga magkakapatid at siguro dadalahin na lang po dito. Yan, nasabi ko po ito habang wala pa yung nanay nila kasi hindi po alam ng nanay nila na ipaghahanda siya ng kanyang mga anak. Ay, mga kabihero, umpisa na po tayo. Buhayin na ang kalan. Ayan. Hintay po natin uminit yung ating kaldero bago po natin ilagay ang ating mantika. Makikipangusina tayo dito. Wala tayong sarili bahay dito sa Legazpi. So, mainit na po. Ilagay na po natin yung ating mantika. Ayun. So, sanay po tayo na yung pong manok ay tinutuyo po muna natin yung kanyang sariling tubig sa kanyang meat bago po natin haluan ng rekado para hindi po siya maging malangsa kahit lumamig po yung kanyang sabaw. So ilagay na po natin yung ating manok hanggang sa matuyot po yung kanyang sariling tubig. Pagkatapos, atin po muna siyang tatakpan hanggang sa kumatas yung sariling mantika po ng manok bago po natin siya gisahin sa mga rekado. At dahil ang papaya po ay mas matagal lumambot kaysa sa sayote, idagdag na po natin siya. Ayan. Pag sayote kasi saglit lang maluluto. Itong papaya medyo mas matigas. Kaya isasama na po natin siya sa kasabay ng pagigisa ng manok. Ngayon, kung ganyan po kapuno at karami yung karne sa kaldero, mahihirapan po tayong gumawa ng siwang dun sa gitna para gisahin po natin yung ating mga rekado. Kaya ang gagawin po natin, igigisa po natin ng hiwalay sa isang kawali yung ating mga rekado at sa oras po na golden brown na siya ay saka po natin idadagdag dito. So yun po yung gagawin nating paraan dahil mahirap nga pong butasan yung gitna para lagyan ng siwang na magisa po ng kasabay ng karne yung ating mga rekado. Okay, gisahin na po natin yung ating rekado. Takpan po muna natin yung ating manok. So dito po tayo magigisa sa kabila.
Okay, painitin muna natin. Okay, mainit na po siya. Nilagay na po natin yung sibuyas at bawang. Pagkatapos, isusunod po natin yung kanyang luya. Ayun. So, papupulahin lang po natin ito bago po natin ihalo doon sa ating ginagawang tinola. Pwede na po natin isabay yung ating paminta. Nahulog pa ang plastic. So, dalawa lang at may mga bata, baka mapaanghang. Check natin itong ating chicken. Medyo malapit ng maiga. Takpan ulit. Okay, golden brown na po yung lahat ng avocado. Pwede na natin patayin ang kanyang apoy. Ilagay muna natin sa isang gilid. Habang hinihintay po natin maiga ng husto yung ating chicken meat. Okay, medyo nagpipitik-pitik na po. Wala na siguro sabaw. Ayan. Nagmamantika na po yung ating manok. At medyo lumambot na rin po yung ating papaya. Ayan. Pwede na po natin ilagay itong ating ginisang ricado. Ayan. Mikos-mikos ulit. Malambot na ang manok. Malambot na rin yung ating papaya. So, pakukuloy na lang po natin ito ay yung kanyang sabaw. So, isasama na po natin yung ating tanglad para kasabay na sa pagkulo. Ayun, hindi tinalian. Okay, yan na po natin. Ilagay na rin natin yung ating chicken cubes. At pagkatapos ay atin na po siyang sasabawan. Napakabango pag natututong yung laman ng manok. Ayun. Pagkatapos talagyan po natin siya ng seasoning. Ilagay na po natin yung ating ceiling green. Ayun. At pagkatapos ay takpan po ulit natin. Okay, kulong-kulo na po siya. Tanggalin po natin yung bula para mawala yung mga bad cholesterol.
Walang prueba. Pero sabi po nila, so kahit sa isda, nagtatanggal po tayo ng mga bula na umiibabaw habang tayo po ay nagluluto. Sabi ng iba, bad cholesterol daw po yung lumulutang na bula. Gayahin na natin. Wala naman sigurong masama na maniwala po tayo. Ayan. Okay, hinahina na po natin yung apoy. At umaapaw na siya. Sa dami ng sabaw, baka may malunod. Ayan, asinan na po natin siya. At hihintayin na lang po nating maluto ng husto. So, pansamantala, magpapaalam na po muna ulit tayo sa inyo, mga kabiyero. At sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon habang may signal po tayo. At babatiin ko na po kayo ng advance Happy New Year. Sana maging mabunga po para sa ating lahat yung darating na 2025. Salamat!